We are back! Ngayon, another episode na naman from Haplos Podcast. Meron tayong very special guest na, African-American. Tama ba? Hindi Tama bro, ba? mali. Ano pa, Nigerian po ako. I'm a Nigerian. From Nigeria, no? Ibig sabihin, kamag-anak mo sila, no? Si Francis Ngannou, Kamaru Usman, tama ba? Si Kamaru Usman, yes. Si Ngannou, hindi. Grabe, si Kamaru Usman. Si Sino yun? Adesanya. Si Israel, isa din si Israel. Si Kamaru lang hindi. Grabe, Cameroon. Tama ba? Yeah, from Cameroon si Kamaru. Malayo sila sa amin. Pero we're all still Africans din naman. Nakausap mo na ba sila? Buwan ko sila kakausapin di nga nila alam na buhay ako. Pero nakita mo na sila, personal. Oo naman. Grabe naman. Ako ng UFC bro. Baka pwedeng sali mo ako. Saan? Sa UFC event. So, gusto mo sumali sa UFC? Hindi, manonood lang. Buwan hindi naman live, like sa TV ba? Sa TV ka sila nakita. Hindi. Yeah. Sa TV mo lang pala nakita eh. Kaya nga, hindi ka nagulat ako. Ano ba yan? Uwasa naman ako. Pero sige. Okay, Mr. Reman, magtanong muna tayo, no? Estudyante po siya sa Adamson's University. Tapos ang tinitake niya ay Information Technology. Pero isa rin siyang streamer, isa rin siyang content creator. Tapos nag-guest na rin siya sa palabas si Ding Dong Dantes. Ay, wow, nakita mo pala yun. Yeah, tama po yun po yan. Nakatali, nagkaroon ka ng chance na sumali doon sa Family Feud. Yon, Family Feud. Think last week. Napakasayang experience. Di ba meron ka doon kakilala yung isang African, yung matangkad na may dreads? Anong pangalan nun? Di ba artista yon? Yeah, si Tuge Zombie. Anong pangalan? Tuge Zombie. Tuge Zombie. Yes. Paano mo siya naman nakilala, Mr. Reman? Actually, nakakilala kami noong pandemic. Yeah. So, medyo matagal-tagal na kami nakakilala. Pero this year lang kami nakita in person. So, matagal na kayong friends si Mr. Zombie, no? Yeah. Kasi nag-reply siya. Hindi, nakita niya isang content na ginawa ko, isang video na ginawa ko sa Facebook. I think probably that was yung Pulbo Challenge. Tapos nakita niya, natawa siya, tapos nag-reach out siya sa akin. Tapos doon nag-start yung pagkakilala namin. Wow. Tapos ano ba siya? Parang naka-assign ba siya sa agency, ganun? Sa ngayon, I think he is a, how do you call this? Freelance. Sa ngayon. Pero meron din naman din siya mga signed. So, I don't really know. I'm not really sure. Ikaw, may bala ka bang mag-sign sa agency? Or if umabot ako doon sa time na yun, depende naman lahat yun sa plano ng Diyos. Pag pumayag naman yung Diyos na umabot ako doon, of course, why not? Kasi makakatulong yun sa akin, makakatulong din sa mga tao. So, it's give and take, yeah. So, constant, nagano ka pa rin, consistently na nagpa-post ka pa rin sa social media, naggagawa ka pa rin ng mga strategy para lumaki? Actually, yes. Pero sa ngayon, dahil may exam ako na pinag-aaralan, medyo nabawasan yung pagiging active ko sa mga social media ko na pages and pati din sa personal accounts. Kasi yung exam na yun, isa siya sa mga pinaka-importante na exam sa masters. So, kailan ko siya i-focus. Mukhang seryoso ka sa Yung exam na yun, bukas siya. So, bukas siya. Okay. Yun. Buti, invite po ni Mr. Reman. Dapat tularan po natin si Mr. Reman. May exam po bukas pero inuna mag-podcast, no? Thank you po, Mr. Reman. Hindi, tama po. Insightful. Mr. Reman, mukhang seryoso ka dyan sa pagiging IT, ano? Pero kung sabihin natin, makakita tayo ng potential na full-time na content creator, anong pipiliin mo? Magpupursige ka pa rin ba mag-IT or mag-content creator ka na lang? Actually, pinag-isipan ko na din to eh. Para sa akin, masaya naman para sa akin na pinapatawa ko yung mga tao, na pinapasaya ko yung mga tao. At the same time, tulong din sa akin tong IT na to kasi
nakapangtulong din sa tao kasi tinutulungan ko din sila in a much professional way. So, parang yung decision na yun ay something na pinag-check ko pa. Sa ngayon, wala pa akong sagot sa tanong na yan, kuya. Pero sa tingin mo, meron bang nako-contribute yung pagiging IT sa pagiging content creator? May nai-apply ka bang skill? Yes, meron. Kasi yung skills na nagiget ko from video editing, from pictures editing, pag-create ng memes, ay galing siya sa knowledge na naget ko nung nag-aral ako about Photoshop. So, doon ko po siya na-apply yung mga skills na at knowledge na natutunan ko nung junior high school ko. Doon ko siya na-apply doon sa pag-edit at paggawa ng mga videos ko. Okay. So, ganda po ng mensahe ni Mr. Emano. Tama po ba, Mr. Sunday? Tama. So, lipat naman tayo sa curious kasi ako sa mga personal life ni Mr. Eman. So, ang mga tanong ko, syempre, personal rin. Okay lang ba sa'yo, Mr. Eman? Kaya lang kuya, there's no problem. Go lang. So, kailan ka ba lumipat galing Nigeria papunta dito sa Pilipinas? Lumipat ako dito sa Pinas noong 2013 if I'm not mistaken. 2013. Yeah, High school si Mr. Eman, tama ba? tama po kuya, tama. Bakit, anong nangyari sa Nigeria? Bakit ka lumipat? Well, yung dahilan kung bakit ako lumipat ay dahil yung pinsan ko dito, inofferan niya yung nanay ko na siya yung magtutulong sa pag-aaral sa akin. Siya yun na yung magiging, kumbaga, sponsor ko dito sa Pilipinas sa pag-aaral. Siya na yung take over ng education ko kasi only child ako and wala akong tatay. Maaga namatay yung aking tatay. Ayun. Actually ba, alam nyo guys, yung pagpunta ko dito sa Pinas, planado na, pero yung pag-aral, hindi. Alam nyo bakit? Bakit? Kasi ganito, ang sinabi sa akin ay magbabakasyon lang ako sa Pilipinas. Sabi ng pinsan ko, magbabakasyon ako. Sabi ng nanay ko, magbabakasyon ako. So sabi ko naman, gaano katagal? 2 weeks. Oh, syempre naman, sinalba naman na kasi almost lahat kami sa Africa, gusto namin punta sa ibang bansa, ibang bansa, mag-tour, ganon, makita yung mundo, ganon. So, excited ako. Tapos pumayag ako, so nagawa lahat, pumunta na ako sa Pinas. Okay? First week, enjoy. Second week, enjoy. O, third week, iniisip ko, sige, baka gusto nila na sulitin ko na lang to na, sige, parang last week. Okay? So, last week, medyo enjoy. Fourth week, wala nang bumabangit sa akin na mag-impake ka na, mag-ready ka ng mga souvenirs, ganon. So, nagtataka na ako kasi di na to yung usapan eh. Dapat ready na ako bumalik. So, nilapitan ko yung pinsan ko. Sabi ko sa kanya, Dad, kasi dad yung tawag ko sa kanya. As inutos sa akin ng nanay ko. Sabi ko sa kanya, Dad, ano na pong plano? Kailan po ako uuwi? Tapos sabi niya sa akin, ha? Uwi? Ba't ka naman uuwi? Sabi ko, kasi si mama nandun sa Nigeria. Tapos malapit na din mag-start ulit yung pasukan. Tapos sabi niya, ha? Talaga? Mas maganda na kausapin ko yung nanay ko muna. Tsaka ko na siya balikan. So that night, tinawagan ako ng nanay ko. Tapos sabi ni mama na, Eman, since nandyan ka na, subukan mo naman mag-aaral dyan. Sabi ko, ayaw ko, wala akong kilala dito. Mga iba yung kulay ng mga tao dito. Lagi akong tinagtitingan pag lumalabas ako na shy ako. Sabi ng nanay ko, huwag ka mag-alala, magiging okay lahat. Basta, nandyan ka na, sundan mo na lang mga sinabi sa'yo ng pinsan mo. So, ayun, wala akong choice. And, ayun, until ngayon, di pa ako nakauwi. Okay. Ang ganda ng kwento ni Mr. Eman, no?
Pero, Pero nagtatagalog ba yung mama mo, Mr. Eman? Hindi bro, naka-English po siya. Tinagalog ko na lang para madali lang din siya maintindihan. pero Dinab mo na lang. sa experience mo, Mr. Eman, Mhm. kamusta saan kung papapiliin ka, saan mo gusto magstay? Sa Nigeria o dito sa Philippines? Yung question na yan ay for ngayon, sasabihin ko, pipiliin ko ang Pilipinas. Ang dahilan nun is kasi dito na ako lumaki. Like, yung coming of age ko, dito na sa Pinas. So, most of what I know, galing dito sa Pilipinas. So, talaga Pinas ang pipiliin ko. Hmm. Pero yung pag-transition mo, 'di ba? Nahirapan ka ba makisalamuha sa mga Pinoy o Pinay na nasa paligid mo lalo na sa school? Actually, hindi. Napaka-friendly ang mga Pilipino at mga Pilipina na nakilala ko. Sa school, sobrang bait nila. Ang laki nilang tulong sa akin sa pag-adjust ko dito sa Pilipinas. May kilala ako, parang ano yata, yung Angelo. Mabait yun, naalala ko lang. Oh. Pati yung James naalala ko may classmate kang ganon, James Yeah, pangalan. meron ako mga classmate na napaka-puno-puno ng kalokohan. Tapos sila din yung nagtulong sa akin na sumaya yung pag-eskwelahan ko kasi nung high school ko, I think halos up to 900 plus or 800 plus kami sa buong school. Tapos ako lang yung nag-iisang foreign student. Hindi lang like hindi lang African student iisang foreign student. So medyo impossible na hindi ka manonotice. So sila yung mga kaibigan ko, sila James, si Jose, si Angelo, si Kapati, si Marcus. Malaki po silang tulong sa akin sa pag-adjust, yes. Buti na lang may mga taong gano'n, no? Siguro Buti na lang. si God yung For nag-send sure, sa kanila. hindi ako abot sa point ko ngayon pag wala sila. Isa din sila sa mga tao na unang nagturo sa akin ng Tagalog. Yes. Mhm. Buti na lang talaga may taon tulad ni James. Napakabait, napakasipag, napakamadasali. Kaya ako sa inyo guys, Oo. mga manonood, Kaya ako sa inyo guys, tularan i-add nyo na si James sa Facebook. wag I-add nyo po. na si James sa Facebook. Sino ba si James? Ito Hindi nga ko ba rin kilala kasi. Okay, so next question tayo, no? Pero Sige. Mr. Eman, kasi ang racism, no? Sikat siya sa buong mundo. Nakaranas ka po ng racism dito sa Pilipinas? Most of the time kasi, hindi ko siya pinapansin. So, meron naman. Pero, depende yan sa kung ano yung approach mo. Tsaka kung paano mo siya na-counter. Para sa akin, may mga instances naman na dinadanan ako ng racism, na binibigyan ako ng mga racist comments, racist slurs. Yung para sa akin kasi, nung una kong pagpunta sa Pilipinas, may isang tao na sobrang close sa akin. Ang advice niya sa akin was, kung sinasabihan ka ng mga gantong words, huwag kang magalit. Kasi, kulay mo na yun. So, pag sinasabihan ka ng mga words as like, negro, maitim, huwag mo siyang i-take as Niga. bad stuff kasi ganyan talaga yung kulay mo. Dapat proud ka na wag hayaan mo na lang sila na hindi nila alam na magandang kulay yun. So, para sa akin, pag ini-insulto mo ako na, hoy, negro ka, hoy, maitim ka, mas maputi ako sa'yo, ganan-ganan. Para sa akin is, okay, mas maputi ka, mas maitim naman ako sa'yo. So, sino naman yung mananalo? Ganon. So, para sa akin, yung racism is something na dinaanan ko, pero hindi siya something na hinahawakan ko. Ganon. Napakabuti ng puso ni Mr. Eman. Ang napakaputi ng puso ni Mr. Oo. Maitim sa labas, maputi sa loob. Yan dapat ang tinutularan ng mga kabataan ngayon. Di ko din sure. Pero pwede din. Pero kung kukumpara mo, kung magsasabi yung
Pilipino ng racial slur o yung Caucasian man, mas masakit ba pag nanggaling sa Caucasian man? Kasi 'di ba, yung Caucasian sila yung nag-enslave, 'di ba? Pero pag sa Pinoy ba or same lang? Actually, normally naman kasi pag rating sa racism na topic, hindi dapat talaga siyang pinagagawa na, uy, mas okay yung ito or mas light yung ito. Dapat hindi talaga siya hindi siya something na ina-accept. Tama. Dapat Pero para sa akin, lahat yun ay nasa state of mind. If alam mo naman na yung sinasabi nila ay para sa pagbubutihan nila or para ma-feel nila na mas okay sila kesa sa'yo, as long as naman na alam mo sa sarili mo na galant ka, na walang, yung sinasabi lang nila sa'yo, hindi totoo. Kilala mo yung sarili mo as a very strong and kaya mo gawin yung gusto mong gawin, na hindi mo sila ina-insulto, hindi mo silang pinapakalaman. Para sa akin, panalo ka na dun sa ano na yun, sa kung ano mang racial judgment, kung ano man racial tingin sa'yo. ilang Para taon sa ka akin, na? Ilang taon ka na, Mr. Eman? 22 na po ako, going 23. 22. Mr. Eman, ngayon parang ang dami mo ng wisdom, no? Kaya mo nang i-handle yung mga ganitong slurs, 'di ba? Pero sa tingin mo meron bang time or age na hindi ka pa ganito kalakas? Tas ano yung parang Yes, ano yung yes. ginawa mo para lakasan yung loob mo? At those time, most ng ginagawa ko ay music. Malaking tulong ang music sa akin nung pagko-cope Sample, na sample. grabe. Nagpapatugtog yan. Mr. Palos. Kanta ka naman, isa Ano lang yung yung, ano, siguro ano mo alam mo kanta. yung Black and Yellow? Sige nga, sige, sample Na, nga. anong sample? Di ako Chorus lang, marunong. chorus. Si Wiz Khalifa yan, di ah ba? yeah, yung kay Wiz Khalifa. Sample, sample, sample. Like yung sinabi niya, you know what it is, Black and Yun. Yellow, Black and Yellow, Black. So, parang yung nagiget ko dun sa music na yun ay magkasama yung Black and Yellow. So, makasama yung fair skin tsaka dark skin. Pag pinagsama mo, makita Asian. yung lab. Di ba ang Tapos Asian yellow skin, di ba? yeah, something like that, yes. Ba't So, walang like, white? may white naman eh. Dapat Black and white. black and yellow and white. Yung black and white, ano naman yun? Pang luma na yun. Ngayon, nasa color age na tayo eh. So, wala na yun. Kaya pala favorite mo siguro yung black and yellow kasi nasa Asian ka, di ba? Tas black ka, no? Eh di black and yellow tayo. Parang ganun nga. Pero noon, ngayon, iba na. Ang galing Eto, next topic tayo. Mr. Eman, madali ba makakuha ng Pinay? Kasi, syempre, may term Wait na ano lang. eh. Sige, patapos mo na yung question first. Okay, kasi di ba may term na BBC? Alam mo, aware ka ba sa BBC? Oo naman. Yun, hindi pagka British pumupunta ka sa broadcasting. mga bar, tapos nakikita ka ng mga Pinay, parang, nasasabi mo, boy, BBC, o ganun, nagaganon ka ba? Yeah, ginaganyan ako. Ayun. Pero plus points ba yun? Parang, risk ba yun? Para sa akin, it's more of parang asar. Kasi hindi mo din alam if talaga o hindi. Bakit hindi ka ba BBC? Oo. Pasilip, pasilip. Ano? Picture nga, picture. Papakita na natin yung pan. Paano yan? Para sa akin, it's more of like Asar. something na dinadaanan ko araw-araw. Except sa hindi ako lumabas ng bahay. Pero na-experiment mo na ba na parang itry? Parang, hey, you want my BBC? Parang gumanon ka No. ba sa... No, never ko yan na-try. And I don't think na gagawa ka ng ganun kasi parang it's like Harassment. parang siyang harassment, exactly, yes. And hindi siya something na dapat ginagawa. So, hindi ko siya ito-try. Si Mr. Sunday, gawain yan eh.
Uy. Well, going back sa tanong mo na kung madali lang makuha ng mga Pinay, well, magsasabi ko is actually yes. Yun. If compared sa kalahi ko na Nigerian girls, say na mas madali makuha mga Pinay. Mas madali, ano? Yeah. Ano bang technique natin dyan? Ano ba yung strategy mo pag nakita ka ng Ko, binibini? paano ko masasabi yun? Wala ako jowa. Hindi, kumari lang, uy, ang ganda nung binibini. Oh. Ano yung sasabihin, paano mo i-approach? It's much better if direct yung approach kasi pag direct, hindi nila masasabi na, uy, may hidden intentions to. Uy, parang hindi ako comfortable na ito. Sige. Pero pag in-approach mo talaga siya, tapos sinabihan mo na, hello miss, dumadaan ako to nung nakita kita. Sinabi ko na, yung ganda mo, kailan siya ipuri. So, gusto ko lang sabihin sa'yo na, miss, maganda ka. Ganun. Ayun. Manyak. Ay, grabe! Manyak po si Mr. Eman. Hindi. Syempre naman, gawa naman ng Diyos yun eh. So, kailangan natin i-appreciate. Kailangan natin gamitin, no? Wait lang, iba yung gamitin, kuya. Ayun. Ano ba? Ikaw madumi isip mo. Hindi. Ano, gamitin? Gamitin yung ano, yung Yung pag-approach. ano. Okay. I see. Magaling. Okay. Magbe-break po muna tayo guys. 1 minute. Okay guys, nagbabalik kami. Nag 1 minute break lang. CR, alam niyo na, comfort room, Yossi. At may tanong tayo kay Mr. Eman. Yo, go. Hit me. Mr. Eman, meron kasing parang narrative na mas malakas daw yung mga African. Totoo ba yun? Yung African genes ba? Ano ba yun? Parang meron ba yung secret powers? Oo. Actually, para masabi ko yan, yes. Para sa akin, yes. Bakit? Like, nag-e-excel ka ba sa sports? Yung pag nag-gym ka ba, ang bilis mo lumaki kumpara sa Pinay? Ganun, share your experience. Okay. Actually, maganda yun. Let's take yung pag-exercise, pag-gym for an example. Nung nag-start ako mag-workout, medyo mas mabilis ako mag-gain ng muscle kesa sa mga kapwa ko na kasabay ko namin nag-start. Ito ay nung college pa ako, before pandemic, around 2019. So, nag-enroll kami sa gym. Tapos, within 1 week, kita na yung results sa akin, pero sa mga kasama ko, hindi. So, I really think na nasa genes yung dahilan kung bakit feeling ko mas malakas ako kesa sa mga kapwa kong Pilipino. And also, another thing is, a reason kung bakit pumayag ako sa statement nyo ni Kuya ay dahil if you check yung mga atleta ngayon, like, sige, sabi natin, yung sikat na sport dito sa Pilipinas, basketball. Ang dalawa na tinuturi, or idol ni Mr. Sunday yan. Sabi natin yung top 5 na tinuturi na greatest players of basketball. Lahat sila black. At least, apat sila na black. Sige, lipat naman si Justin Brownlee. Best person in the world. Hindi. Even sa ngayon, hanggang ngayon, black pa din siya. Sige, lipat naman tayo sa what else? Weightlifting, bodybuilding. Most of these people that compete sa mga ganito, sasabihin ko na at least top 2 black po yung nandun. If hindi siya yung top 1, top 2 siya. So, yung mga narratives na to, sinasabi ko lang ay yung genes ng Africans is much stronger, much, let's say, much suited to sports, to recreation activities. Kaya sinasabi ko na pagdating sa mga sports, pagdating sa mga physical activities, may lamang
mga dark skin kaysa sa light skin. Yes. Okay. Ano ba yung eto next question tayo guys. Since Mr. Eman matagal ka na dito sa Pilipinas, marami ka na sigurong putahe na natikman dito, no? Mga sinigang, adobo. Tapos Yes, no. ano ba yung mga famous foods natin dyan sa Africa? Ang lagi kong naririnig dyan nung jollof rice eh. Tama ba? Yes, tama. Jollof rice. You're Ayun. Hindi correct. ko pa siya natatry eh, pero curious ako. Siguro kung madaanan ko sa mall. Pero Hindi, kung gusto mo, tan kita, tapos ipadala ko sa'yo. Walang wow. problema. Sige pa mamaya bukas ulit palalamove mo jollof rice. Okay Walang lang ba? problema. Wow. Walang Man. problema. Okay, thank you. Okay guys, kaya makinig kayo sa podcast kasi baka mamaya May ma-deliveran kayo libreng ng jollof pagkain. rice. Yun. Yo. Pero ano masasabi mo sa Pinoy food kumpara sa African food? Tsaka overall ano yung mas gusto mo? Kasi since parang Pinoy ka na rin naman. Tama ba? Yung may sabi ko dito ay malaki talaga yung difference ng pagkain dito sa Pilipinas at sa pagkain namin sa Nigeria. Isang difference na to ay yung paglagay ng asukal sa Nigeria. Hindi mo makikita ang pagkain na niluluto sa stove or sa gas or sabaw na may hinahalong asukal. Pero sa Pilipinas ngayon, sa Pilipinas, hindi lang ngayon, dati pa, hinahaluan ng asukal para mawala daw yung I think yung asim or yung pag-alat ng pagkain na yun. So, isa siya sa mga difference, yung paggagamit ng asukal sa pagkain. Another one na sasabi ko na similarities, kain sa Nigeria and sa Pilipinas ay kanin. Kanin ay isang malaking source or isa sa mga pinaka-popular na pagkain sa Nigeria. Pero meron isa, hindi siya yung main katulad dito sa Pilipinas na kanin yung main. Sa amin, may iba. Tulad ng fufu, tulad ng eba, tulad ng wheats, tulad ng cassava. So, parang marami po siya. Ganon. Okay. Tapos, ang if papapiliin ako kung sa Nigeria or sa Pilipinas akong pipili na pagkain, ang pipiliin ko ay Nigeria. Nigeria. Ano ba yung favorite food mo sa Nigeria? Ang favorite food ko sa Nigeria ay fried rice and chicken. Fried rice chicken. 'Di ba ganyan din Yeah. sa India, 'di ba? Yung biryani, 'di ba? Yes, pero yung biryani nila, makaiba siya sa yung sa amin. Okay. Ano ba yung pinagkaiba? Ano bang taste ng fried rice tsaka chicken sa Africa? Well, yung fried rice namin ay hinahaluan ng gulay, tsaka hindi siyang literal na fried rice. Galing yung, naluluto yung kanin sa steam. Parang more like a Japanese traditional way of cooking rice, yung sa kanya. Mm. Tapos yung sa basmati, yung sa biryani naman, galing yung biryani doon sa stock ng chicken or beef na ginagamit pang luto. Doon sa pinakulo nilang, yung tubig na ginamit nila pang kulo sa karne na yun. Yan yung ginahalo nila doon sa biryani. Okay. Pero ano naman yung favorite dish mo sa Philippines? Philippines, ang favorite dish ko ay Bicol Express. Wow, Bicol Express. Mahilig ka ba sarap na. sa maanghang? Yes, kuya. Sobrang mahilig ako sa Yan, ang matang. sarap. Nagugutom tuloy ako kasi ang dami kong naiisip na pagkain. Hindi ka Dami lang pa rin. nag-iisa, kuya. Hindi ka lang nag-iisa. Pati din ako nagugutom. Ano? Pati din ako nagugutom. Akala ko titignan mo yung ano ko. Sige. Ano? Hindi ako. Pero Mr. Eman, Yes, kuya. dito sa Pilipinas, meron ka bang alam na restaurant na nagsaserve ng Nigerian cuisine? Yes, actually. I do know some na nagsiserve ng Nigerian cuisines.
It's Saan ba yun? it's more popular dito sa Metro Manila than, you know, pag nag-search nyo lang, at least in every city dito sa Metro Manila, makikita ka at least apat na different restaurant na nagbebenta ng authentic na Nigerian dito sa Philippines. Pero gayang-gaya naman ba yung yung pagkain na para ka bang kumakain sa Nigeria o hindi pa rin? Gaya naman, yes, pero meron din mga Important times siguro na yung products, no? imported yung mga ingredients. So, pag wala yung specific ingredient na yun, makikita mo or malalasahan mo yung difference. Okay. Next Mm. topic. Kaya ito na sabi ko, the more expensive yung pagkain, the more authentic siya. Pero yung pricing kasi minsan siya mental na 'di ba? Minsan niisip natin mas masarap siya kasi mas mahal, 'di ba? Tayo nagba-value ng ganun. Parang din, yes, kasi para hindi ka mamukhang nalugi, ganun. Yes, tama. Parang mindset din yun. Ay, hindi ako nalugi. Masarap kasi. masarap talaga, yes, ganun, true. Okay. Okay, next topic naman is about religion, no? Ano ba yung, same ba yung pinapaniwalaan ng mga sa inyo, sa Nigeria, sa Philippines? Like, naniniwala ba kayo kay Jesus? Ano ba yung religion doon? O marami kayong gods tulad sa India? Si Will Smith. Isa din yan sa dahilan kung bakit madali sa akin mag-adjust dito sa Pilipinas is dahil sa religion. In Nigeria, we have three major religion, which is, we have two major religion. That is Christianity and Muslim. Christianity and Muslim. Tama? Yes. Ano yung religion mo po? Christianity and Islam. Islam. Yes, it's called Islam. Ano? So, yung dito sa Pilipinas, prone tayo sa Catholic. It's a Catholic country. In Nigeria, mas lamang ang Christianity sa Catholicism, pero yung gap na yun, hindi siya ganun kalaki. Hello? Yes, hello. Ano yun? So, yung gap ng Christianity sa Catholicism, hindi siya ganun kalaki. Tulad ng dito sa Pilipinas na sobrang evident yung gap ng mga Catholic sa mga Christian na born again. Pero doon sa Nigeria, hindi siya ganun kalayo. Yung major is Christianity, pero hindi siya ganun kalayo. Okay. Tama ba, Mr. Sunday? Tama. Ang ganda ng sagot ni Mr. Eman. So, nagkaroon tayo ng bagong perspective tungkol sa religion. Ngayon, Mr. Eman, may tatanong naman ako sa'yo. Okay. Nagbibisyo ka ba? Bisyo. Di ko siya matatawagin bisyo, pero if you mean na pag-iinom ng alak, yes. Pero hindi siya madalas. Hindi siya addiction. Hindi po siya addiction daw. Hobby lang. Pag tuwing Occasional. Yes. Bilang Nigerian, masasabi mo ba na mas malakas ka uminom ng alak kaysa sa mga Pinoy o hindi? Bilang Nigerian, nasasabi ko na hindi ako kasing lakas uminom ng mga Pilipino na nakataligid sa akin. Hindi. Kasi, isa sa mga nagustuhan natin as mga Pinoy ay yung Ginebra o yung gin bilog. Ang gin bilog na yan, hindi kaya ng sistema ko. Pareho tayo. Hindi ako, may trauma rin kasi. Wala akong tiwala sa'yo dyan. Ako may trauma ako sa gin kasi nakwento ko yun sa last podcast. Uminom kami ng 4 na gin tapos walang sindi. Tapos pinaglapit. Dapat na last podcast yun na ako in-invite. Ayan, panoorin mo na lang. Para... Sige. Tama. Guys, manood kayo ng podcast namin pag nag-gym kayo or may ginagawa kayo, tas sideline. Kasi marami kayo dito matututunan. Matututunan nyo dito yung Nigerian cultures, matututunan nyo dito yung perspective ng mga estudyante, perspective ng mga workers. Tama ba, Mr. Sunday?
Oo, Yeah. iba't ibang profession ang sumasali dito sa amin kaya marami kayong malalaman. Marami na Yes. kayo nalalaman, matatawa pa kayo. So Mr. Ajibo, pag ano ba, pag kunwari, ano ka, may nasa school ka, parang ini-scout ka ba ng mga teacher na sumali sa mga sports ganun? Yes, isa din yun sa pinagdaanan ko lagi. Kahit saan ako pumunta, sinasabihan na, uy, sumali ka dito sa team. Uy, kaya mo ba mag-ganito? Sige, sali ka dito. Nadaanan ko yan a lot. Especially actually, buong college, high school, senior high, nadaanan ko yun lagi. Kasi in high school, as a Nigerian, you're supposed to know how to play football. So, sa high school na pinuntahan ko, Clarence School of Quezon City, the best pala in Quezon City. Na Anong school? Clarence School of Quezon City, Okay, so maganda siguro dun. napakaganda. Encourage ko na kung may anak kayo, doon nyo siya ipadala. Yun. So, Dapat may as, discount na sila eh, no? Pagka nga recurring. hindi, dapat may ang tawag doon, Pag graduate ka ng doon, may dapat may royalty discount sila. pinopromote ko na kasi. Anyway, it's actually a very good school na punta. Kasi mataas ang standard. Shoutout kay Okay. Miss Prime. Shoutout Kay kay Ma'am Miss Diwa. Miss Diwa. Prime. Okay. Shoutout kay Ma'am Joy. Sense of humor. Yes. And also, Radyo ba, wag mo i-share to sa mga claret teachers, pwede ba? Dito lang wag mo i-share sa mga claret teachers. Shoutout kay Miss Prime na nagtatransform. Brr. Hindi, wala problema. Yung ito, Baka may report na naman kami sa Facebook eh. Mag-post Hindi. na naman eh. Si Miss Prime baka mag-report. So, I don't think, kaibigan ko si Miss Prime actually sa Facebook. Hala. ay ano mo na lang, i-exclude mo na lang siya. Na, walang problema. Ayusin ko na lang. Yan, thank you. And anyways, doon sa pagbalik doon sa sports. Yes, lagi ako nilapitan na mag-join ako ng mga varsities. From basketball to football to volleyball. Also, ito pa yung nagulat sa akin. Noon nasa Claret ako, nilapitan ako ng Claret Hataw na sumali sa Ano ba yung Innovation. Claret Hataw, isa siyang di ba? Yes. Dance group, tama ba? Yes, yung dance group ng Claret. Nilapitan ako na sumali ako. Dapat sasali ako. Pero the day of my audition, sinipa ako sa tuhod. Tapos Sino naman yung sumipa sa'yo? isang grade 7. Anong grade ka nun? Grade 10 ako nun. Ba't sinipa ka, Mr. M? Anong ginagawa mo? Tapos, kasi nag-football ako nun. So, magsa-score sana ako. Tapos gusto niya sana mag-defend. Gusto niya sana i-clear yung bola. So, dahil maliit ang paa niya, na-miss niya yung bola, tumama sa tuhod ko. Yung bone tissue sa baba ng kneecap ko, na sira niya. So, di ako makalakad for 2 weeks dahil doon. And so, di ako nakapag-audition. Siguro message na rin ni God yun. Baka may masamang mangyayari sa'yo pagka natuloy yung hataw mo, no? Parang sa Final Destination yun. Probably. Kasi pag hindi niya nagawa yun, I don't think naman na makapagkaroon ako ng chance para pumunta dito sa Paranaque kung saan ako. Naniniwala ka ba sa destiny? Yes. I don't think lahat tayo ay may destiny, pero lahat tayo ay may chance na din na mag-direct ng destiny natin. Pero paano kung naniniwala ka sa destiny, hindi ba ibig sabihin nun, mangyayari na yung mangyayari, hindi mo na magbabago yun? May chance na mangyayari ang mangyayari, pero nasa iyo kung paano mo siya ito-take, if ito-take mo siya as a positive or ito-take mo siya as a negative. So, parang nasa iyo yung power para mag-decide kung gaano siya mag-affect sa'yo.
Oh, tama. Mr. Eman, nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Dito sa Pilipinas, Ay, wow. ay wait lang, meron. Madami. Kalma, wait lang. Iba-ibang isipin bansa. ko. Meron O sa Europe. Sa Europe, grabe, hindi pa nga ako nakapunta nun. Pero yeah, I think I had one. Oh, hindi mo Kung- naalala. Ang dami nga. Dahil kasi ano siya it was parang like a 1 week relationship, ganun. Parang ano lang. Parang one night stand. Hindi 1 week siya stand. 1 night stand. 1 week no. stand. Grabe. Ay, Sinagad. grabe, 1 week stand. Hindi. Ano kasi, parang masyadong malayo yung study namin, yung study gap. Okay. Kasi noon, fourth year college na ako, and siya, patapos pa lang ng senior high. So, parang tuloy talaga. Baka pa grade 3 pa Oh, lang. wait lang, hindi ako tirada ng senior high, umayos ka. Nandiyak po, Mr. Eman. Ano ba yan? Baka grade 3 pa lang. Baka pa grade 4 pa lang. Ay, grabe ka. Pero love mo, love. Yes naman. Tapos ano, Ano, rinig ako? Okay. Yeah, you were saying? anong mapapayo mo, Mr. Eman, sa mga nagla-love life dyan? Ano ba dapat dapat alam nila na bago sila pumasok sa isang relasyon? Kung ka sa isang relasyon, dapat humanda ka sa masaktan. Pagtakot ka masaktan, wag ka magkarelasyon kasi masakit ang pagmamahal. Especially pag hindi ka namahal ng taong gusto mo o taong mahal mo. Masakit yan sa damdamin. So, ako pa sa'yo, wag na kayo magmahal. Nung nasaktan ka, ano yung nangyari sa buhay mo? May nagbago ba? Tas may ginawa ka bang bago para na Hindi naman ako nasaktan kasi mutual din naman yung agreement. Pero hindi din naman ako sasabihin na hindi ako na-suffer ng konting regret. Pero yun way of life ko, wala naman masyado na bago. More of naging super conscious ako sa mga pag-uusap ko sa babae. Gano'n. tapos nag-ano ka ba nun? Nag-shot puno? Hindi. Ay, hindi. Tama ba, Yung, Mr. Sunday? yung pag-inom ko ng alak ay ano lang, pag na-trip lang. Hindi siya influence sa mga nangyayari sa paligid ko. Okay. Occasionally. Tama. Yes. Occasionally, pero minsan pag-trip lang. Okay, next topic tayo. Mr. Eman, ano ba yung tawag dito? Ano ba yung nakita mo sa pagiging IT? Bakit yan yung napili mong course? Okay, yung dahilan na nag-IT ako ay parehas lang siya sa yung dahilan kung bakit dito ako sa Pilipinas nag-aaral. Kasi, doon IT, ang mangyayari dapat ay first year muna ako sa IT, tapos pag okay na, yung pag na-convert na yung visa ko from FFP to student visa, maglilipat na ako sa pag-aaral ng aircraft piloting, so air trans. Pero tulad na nangyari, pagkatapos ka ng first year, sinabihan na ako na nasimulan mo na, tapusin mo na lang. So, ayun. Nag-IT. Hanggang ngayon, nagma-masters na ako in IT. Ilang years ba bago ka mag-master? For masters, it's 2 years. 6 years. 2 years, 4 years, 4 years yung una, tas 2 years para mag-masters. Yeah, pero actually, yung sa AMA College, ako nag undergraduate degree. So in AMA, ako BSIT, that's Bachelor's of Science in Information Technology. It's 3 years lang.
Okay, 2 years. So, yes, 3 years lang. So, dahil hindi, may mga courses na hindi nila ina-offer nung nag-enroll ako, napaabot ako ng 3 years and 6 months. Tapos naghintay ako ng isa pang 6 months para makagraduate. Kasi yung graduation ay every end of the semester. So, kailangan din hintayin yung mga bagong mag-graduate. Mm, So, naabot din ako ng 4 years instead of 3 years. humaba pa. Tama. Mm. Okay. Pero ano ba yung dream company mo na mag-work? Ano ka ba, mag-freelance ka ba or mag-work ka ba sa isang prestige na company? Ano yung plans mo? Actually, yung plans ko is pag nakuha ko na itong master's degree na to, ipa-further ko siya sa ibang bansa. So, bali, I'll be going for a PhD in IT. Tapos, after nun, gusto ko bumalik sa Nigeria. Kasi, ang IT is a very important business. Isa siya sa mga pinaka-importante. Hindi lang sa as a in a company, pero importante siya sa isang buong country. So, balak ko ay sumali doon sa isa sa mga top IT companies in Nigeria. Yung tinitignan ko is yung Globe. Yung Anong Globe meron? ay parang Globe. Network provider sila. So, balak ko, Parang yung Wi-Fi. yes, exactly. Balak ko is sumali doon, and then from there, after few successive years of working there, I'll go out and make my own company. Tapos after nun, maybe after 20 years, i-merge ko yung company ko sa Globe. Wow. So, yan yung plan for Okay, maganda. Sa Globe, sa Philippines, no? hindi, Glow in Nigeria. Glow pala. Kala ko Globe Yeah. ng Philippines. Hindi yung Globe ng Philippines. Mataas, mataas yung dream mo, no? Yes naman, kailangan natin i-challenge yung sarili natin para ma-unlock yung potential. Pero nakaranas ka na ba ng like possibility na hindi yun yung magiging plan mo? Kasi once na nasa 20s ka na, nasa age ka na ng mag-risk baka minsan dadating yung chance na na magta-try ka ng iba, aalis ka dun sa alam mo. Kasi 'di ba IT ka, parang ngayon pa Yeah. lang nahanap mo, uy IT ako, ganito. Pero baka after 2 years, baka biglang ma-interest ka ng ibang bagay. Naisip mo ba yun? Yes, that's something naman na pwedeng mangyari kasi tulad nga, yung dream ko was to become a pilot. Pero napunta sa pagiging IT. Tapos ngayon, dream ko ay mag-merge ng company. So, may chance din naman na hindi din mangyari yung merging. Pwede din may chance din na yung company ko ay mag-grow sa extent na lumaki siya more than Glow. So, hindi na kailangan mangyari yung merge. So, something naman na tinitignan ko lang is go with the flow lang. Okay, magandang Ano ako ng mundo, gawin ko na lang para magkaroon ako ng benefit from it. magandang mindset, no? Kasi ang buhay kasi maraming unexpected turns. Exactly, that's true. Kaya maganda magkaroon ng mindset na prepare ka kahit ano. Yeah, to be ready. Pero So, napaka-interesting ng mundo ngayon, no? Kasi hindi siya katulad nung 90s na gumraduate ka, tapos magkaroon ka ng trabaho, tapos yun na yun. Ngayon sa yun na mundo natin, sige, lahat natin gusto na maging boss. Gusto Ano- tulad ng natin na okay na tayo sa 7 to 5. Ngayon, gusto natin, hindi na tayo pumapasok pero nakikita tayo. Yun nga kasi sa mundo ngayon dahil sa pag-evolve ng internet, may opportunity na tayo mag-work from home. Tapos ang daming ngayon, freelancers na kumikita ng sobrang laki. Marami tayong content creators na kumikita ng sobrang laki sa pagbi-video lang. So sa ngayon sobrang dami ng mga possible paths na
pwede mong patungan, pwede ka na ngayon mag-VA sa bahay mo lang, pwede ka mag-edit ng video, pwede ka nga mag-IT sa bahay lang eh. Tama po ba? Tama ka ako yan. Tama ka ganun. So ikaw ba meron ka bang nahihikayatan na parang ibang skill na hindi hindi siya IT na parang gusto mong itakel or matutunan? Yeah. Yung skill ko na parang napapansin ko na maybe sa future i-develop ko ay yung pagbe-bake ko. Paggawa ko ng mga pastries. Pagbibake. Okay. Na kino-consider ko. Yung maganda. Kasi ngayon sa mundo madali na matuto eh. Information kasi free na. Hindi katulad dati sa libro lang, pupunta ka library. Ngayon, isang YouTube search na lang eh, isang Google search na lang, nandyan na yung best advices eh from top professionals. Very true. So bilang lalaki no, dapat minamaximize natin yung power ng internet ngayon no. Kasi dati pag gusto mo matuto mag-bodybuilding, 'di ba? Yun nga kailangan mo magbayad ng Kailangan coach. mo yung mga magazine, kailangan mo ganyan. Kailangan mo magbayad ng coach, kailangan mo magbumili ng libro. Ngayon, ano na lang. Ngayon, search mo na lang. Tapos unlimited knowledge na, 'di ba? Exactly. Nasa sayo na yung nasa bahala ka na kung paano mo i-maximize. Tama ka din. Yun. So magandang yun. So magandang topic pag-usapan yun. No? Kasi marami ng sa panahon yun, maraming mareklamo na eh. Yung sa panahon yun kasi instant gratification na yung mundo eh. Yung gusto ng tao nakukuha nila agad yung gusto nila. Ayaw na nila mag-work hard, 'di ba? Yeah, that's true. Isa din yun Ano po, Mr. Eman? Yeah, sorry na wala yung isa din yan sa parang drawbacks ng pag-unlad ng internet. Kasi it's more of parang nagiging tamad tayo. Gusto natin ng agad-agad na makuha natin yung gusto natin. Yun. Yung parang yung due process na dapat dinadaanan natin, kina-cut short na lang natin. Tulad ng, let's say, nag-aaral ka ng medicine or let's say gusto mo maging IT professional. Nag-graduate, nag-aaral ka, hindi ka nagsipag, yung mga answers mo, kinukuha mo siya online. Mga exam mo, kinukuha mo lang dahil kinukopya mo yung katabi mo. Tama. Nag-graduate ka, may diploma ka, pero wala kang alam. Which is funny. Pag nag-o-opera ka, nag-search ka sa Google, no? Imagine mo ino-operaan ka, tapos nag-google yung doktor. Pasyente, tapos nag-google ka na. Saan ba located yung puso? Paano ba dapat yung pag-dissect ng atakihin ka nun. Kung ikaw yung pasyente, atakihin ka nun. Tapos mamaya, pagkatapos mo mag-operasyon, yung pala, naiwan mo yung isang probably tweezers or sharp object sa loob ng katawan ng pasyente mo. So it's something naman na it's a drawback, pero nakakatulong din kasi may mga guidelines in place para sa mga ganyan na sitwasyon. Pero kung iba yung perspective mo, hindi siya drawback eh. Advantage eh. Alam mo kung bakit? Yeah, kasi yung mga mahihinang tao, magiging drawback sa kanila yun. Kasi tatama din sila. Pero yung mga masisipag, advantage yun kasi less yung competition. Yes, less yung competition, more yung knowledge na makukuha. Yun, di ba? Kaya yung mga taong matyaga, masipag, hindi sa kanila magiging drawback yun, magiging advantage yun. Kasi lalabas yung mga tamad eh, edi mas magiging less yung competition. Yes. So, yan yung sinasabi ko na yung destiny ay nasa iyo kung paano mo siyang ini-interpret. Tama. Yeah. Ano yung na-realize mo nung ngayon sa edad mo na yun? Kasi syempre nagkakaedad tayo, no? Bilang lalaki, ano yung na-realize mo nung high school, nung teenage years mo na hindi mo pa nare-realize? Something na na-realize ko ngayon na dati na hindi ko pa na-realize ay huwag mo sayangin yung opportunity na binigay.
Kasi may mga times na gusto ko bumalik sa dati para i-write yung ito or para ibahin yung ginawa kong to or to make more use ng opportunity na binigay sa akin. So, sa ngayon, yung nangyayari sa akin is, bago ako gagawa ng isang decision, hindi ko siya rush. Pinag-iisipan ko muna bago ko siyang gawin. Anong Kasi, example niyan? an example ay yung sa page ko, yung pagiging content creator ko. Dati, ginawa ko lang siya out of impulse. Pero ngayon, ginagawa ko siya para sa mga viewers, para ma-engage sila. Para sumasaya tayo, may natutunan din tayo. So, parang it's more of a fun learning aspect of me. Parang yan ang may tulong ko, so yan ang binibigay ko. Parang ganun. Gets. Parang meron nga ako, nakaka-relate nga ako eh. Kasi, di ba meron yung parang ginagawa mo isang bagay. Halimbawa, nag-start ka ng channel kasi gusto mo lang mag-improve yung speaking mo. Kung maaari gusto mo mag-improve yung speech mo. Tapos, yan, sabi natin, dumami yung views mo. Tapos eventually, over time, parang ginagawa mo na siya para sa viewers. Iniisip mo na yung viewers. Parang nawala na yung original purpose niya. Exactly. Tapos over Like, time, pwedeng mangyari sa'yo, wala na yung passion mo eh. Na-drain na. Kasi iba na yung purpose nung sinimulan mo eh. that is true. That is very true. Actually, nadaanan ko yun. Nung after COVID, nawala ako ng passion para maggawa ng mga videos. Kasi, yung unang dahilan kung bakit ko nagawa yung, yung channel ko na yan ay para mag-check up sa mga tao. Di ba kasi, nung time na yun, lockdown, walang lumalabas. So, lahat tayo nasa bahay, hindi makalabas. So, kung ano iniisip natin, wala tayo malapitan. Nasa tayo lang. Nasa kwarto lang tayo, bahay lang. So, ginawa ko yun para at least ipapasaya ko sila. Kaya naisipan mo parang mag-entertain. Tapos, nung na-lift yung lockdown, sinasabi ko na, okay, lahat tayo okay na. So, ba't ko pa naman to gagawin? Like, baka hindi na sila nanonood sa akin. So, okay na. Pwede na tayo tumigil. Kasi ginagawa mo na siya sa maling reason eh, 'di ba? Kaya nawala na yung passion eh. Nawala na yung purpose eh. Exactly. Pero Mr. Eman, anong mapapayo mo? Anong advice mo sa mga taong makaka-experience ng gantong similar situation? Yung parang sinimulan nila isang bagay kasi hobby nila. Halimbawa, mahilig sila mag-basketball kasi masaya mag-basketball. Tapos eventually, naging na siya. Tinatry na nila mag-professional tapos hindi na sila masaya mag-basketball. Dapat bang iwanan na nila 'yon? Yung pagba-basketball kasi hindi na sila masaya o ituloy pa rin nila? Kung ako sa'yo, if hindi na siya nagbibigay sa'yo ng joy, hindi mo na siya na-enjoy, wag mo na lang gawin, wag mo na lang ituloy. Ano dapat yung gawin? Pero, if may konting spark, if nakifeel mo pa yung spark, yung passion na yun, if kahit gano'ng kaliit, wag ka mag-give up. Pwede ka mag-take ng break. Pwede ka magsabi ko, sige, pahinga lang muna ako. Pero, make sure na pagbabalik mo, babalik ka as a more motivated na person. Gugustuhin mo na, okay, nakapagpahinga na ako, ready na ako for round 2. Okay. Pero as much as possible, huwag kang susuko hanggat alam mo na gusto mo pa itong bagay na to. Pero yun din yung Isang araw, kakasal ako kay Gal Gadot. Mm. Isang araw, kakasalin ko si Gal Gadot. Ikakasal ka? Oo. Kailan? Hindi ko pa alam. Pero Totoo ba? kakasal ako kay Gal Gadot. Si Wonder Woman ba? Totoo ba? Sa isang araw. Hindi Ano? pa ako nag-give up eh. Hindi ka pa nag-give up. Hindi pa. Nagpapahinga lang muna. Okay, gets.
Pero minsan 'di ba kasi nagte-take a break tayo kasi titignan natin kung tama pa yung hobby na yun, 'di ba? Yes, exactly. Pero It's pag more, nakalipas na yung time kasi hindi mabilis yun, eh. Hindi halimbawa, yung pag-a-IT ayaw mo na. Minsan magbe-break ka hindi naman 1 week, eh. Dapat mag-break ka diyan ng 2 months, 'di ba? Para tignan mo talaga yung 'pag nakalipas yung time kung gusto mo pa rin. Time the will tell, thing is, 'di ba? um, lahat tayo, magkaiba yung time frame natin sa pag-process ng mga bagay. Pwede mabilis, pwede mabagal. It's okay to take your time. Huwag mo i-rush yung mga bagay-bagay. Kasi, at the end, ikaw yung, you are the hero in your own story. Ikaw din yung villain sa story mo din. So, it's more like, do what makes you happy, pero also still consider your future self. Ganun. Okay. 'Di ba sabi mo hindi naman IT yung original na gusto mo? Like ano, Yeah. so parang ano na siya ano, so parang more task na lang siya sa'yo, hindi siya passion? Yeah, actually, nung second year ako, iniisip ko na, di ba, 3 years lang naman yung course na to eh. Pagkatapos ko yung course na to, magte-take pa rin ako ng isa pang course for aviation. Magpipiloto So, ka, 'di ba? Kasi yun yeah, parang ganun, mapasok pa rin sa isip ko. Pero ngayon, totally wala na yun. So, pero dati, may spark pa. So, hindi pa ako nag-give up on that. Pero as of now, wala na. So, kaya hindi ko na siya tinutuloy. So, as much as possible, try to hold on to your dreams. Huwag i-let go ng madali-dali lang. Or if i-let go man, dapat at least may nakita ka na something much better, something much impactful. So, yan lang yung masabi ko about that. tama. Pero nakakalungkot isipin, eh, kasi parang yung madalas na nakakausap ko dito sa podcast, mga nakakausap kong tao, madalas yung ginagawa ng trabaho hindi yung gusto nila, eh. Tapos wala rin silang ano, motivation para ibahin yung path nila. Kasi nakakalungkot kasi hindi pa naman sila matanda, nasa 20s pa lang sila. Kasi ang pagkakaalam ko, eh, dapat sa 20s mo, diyan ka talaga nagre-risk, eh, kung ano yung gusto mo, eh, at ipaglaban mo talaga, eh. Agree ka ba dun? I do agree with that kasi isa sa mga natutunan ko sa mga lolo ko, mga tito ko na sa paligid ko, sabi nila, it's okay to take risk, pero mag-risk ka while you're young. Hindi yung nasa 30s ka na or nasa 40s ka na, tsaka ka na mag-start mag-risk. It's better to take risk at the early stages in life kasi pag tumanda ka na, wala na sa'yo yung luxury na yun kasi titingnan mo na, ay, matanda na ako, hindi ko na ito kaya mawala ng ganito karaming oras, mawala ng ganito karaming taon. Mm. So, it's better to take risk while you're young rather than wait na, dapat pala kanina napipukan ko na to. Malay ko gagana siya ng ganito. 'Di ba? Tama, eh. Kasi dapat ay tsaka ano, eh, dapat pero yun talaga pinakamahirap, eh, kasi lagi mong maririnig yung quote na yun, eh. 'Pag teenager ka lagi mong maririnig, "Take risk, ano, don't be afraid of failure." Pero ngayon nandito na tayo, eh, 20s na tayo. Ang hirap pala, nakakatakot pala talaga mag-fail. Nakaranas ka ba ng Exactly. ganong experience? Yes, yes. Kasi minsan iisipin mo, tulad sa paggawa ko ng content, iisipin mo na, what if walang views to? What if hindi to mag-trend? What if masayang lang yung effort? What if wala talaga may paki sa akin? May Mm. mga ganyan na narrative, pero wag lang lose hope. Keep pushing and keep pushing. At the end, ikaw pa din yung makakaroon ng huling ngiti. Tama. So, go lang. Okey, ang ganda ng mensahe ni Mr. Eman 'no. For 22 years old, marami na siyang knowledge and wisdom at experience. Kaya guys, yung mga nakikinig diyan dapat tularan natin si Mr. Eman 'no. Mr. Eman, meron ka bang mensahe sa mga upcoming ano, nagga-graduate ganyan? Ano yung mga mensahe ta's ano yung dapat alam nila tungkol sa buhay? Yung mensahe ko sa inyo ay wag lang kayo mag-give up.
As much as possible, try. Kahit sinasabi nila na, wala kang mararating. Try lang, go lang. As long as yung ginagawa mo ay tama, makakaroon ka ng reward for sure. So, don't let people discourage you from trying to achieve what you want to achieve. At saka, when things are not going your way, huwag niyo isipin na, ay, madidepress ako dito. Ay, sana pala hindi ko to naituloy. Huwag ganon. Dapat, wherever life takes you, try to learn a lesson from it. Try to get something from it. Ganon. Tama. Yun lang. Mr. Eman, ano masasabi mo na experience mo dito sa podcast? Insightful ba? Nag-enjoy ka ba? Hindi ko alam na ganito pala ako kalalim mag-isip. Yung kano kalalim yung? Like, ganito pala ako mag-isip. Like, normally, yung sinasabi ko is parang most of the time, hindi ko siya iniisip. Pero lahat ng sinabi ko sa podcast na to ay galing sa mga pinagdaanan ko tsaka mga pinagsasabi sa akin ng mga mas matanda sa akin. So, parang nakita ko na, ay wow, this is a great opportunity na makatulong ako na magbigay din ng mga insights ng naibigay na sa akin ng mga ideas, mga wisdom na nabigay na sa akin ay pwede ko din pala i-share sa iba. So, parang medyo na-amaze ako dito sa podcast na to. Mare-recommend mo ba tong podcast na to sa mga friends mo, tapos sa mga manonood? I will definitely recommend this. And possibly, I will be putting this podcast on a live very soon on my page in TikTok. Yes. Yun, Thank thank you. you, Mr. Eman. Napakalaking tulong sa amin nun. Grabe. You deserve it, bro. You deserve it. Yeah. Thank you. Ah. Nagulat ka ba, Mr. Emma, nagulat ka ba na nakapag-open up ka ng ganito sa isang Yes. platform? Yes, kasi alam ko yung sarili ko na hindi ako panay kwento. Like, mas okay ako makinig kaysa sa magsalita. So, parang nagulat ako na, wow, ang dami ko nasabi ngayon. Kaya guys, yung mga nanonood dyan, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Dahil napaka-komportable maging dito sa podcast. Kami ang bahala sa'yo. Kami ni Mr. Sunday ang bahala sa inyo, guys. Kami ang bahala sa inyo. Pag kayo nagsalita dito, walang mangyayari sa inyo masama. Poprotektahan namin kayo. Tama. Talaga ba? Oo, talaga. Closing na guys. Thank you so much, Mr. Eman. Sobrang laking bagay. Sobrang ganda ng mga sinabi mo sa podcast na to. It was my pleasure. Salamat, Mr. Eman, sa pagsali. Salamat. Thank you, Kuya. Guys, magko-close na tayo ng podcast. Kaya kung nanonood kayo, maraming salamat. I-share nyo tong podcast, i-like nyo, mag-comment kayo. Sana mag-guest din kayo. Nagpapasalamat kami ngayon sa guest namin na si Mr. Eman na pagsali kahit busy siya sa pagiging IT. Salamat sa pag-invite, Kuya. Sana marami tayong matutunan, mga guys. Yes naman. Tama. Bye guys. Magbabay na kayo. Bye-bye.